Ayan, okay class, no? So, ang gagawin natin ngayon, problem solving. Problem solving, recording transactions in a financial transaction worksheet. So, kayo class, no, na mga bago pa lang sa accounting, kayo mga aspiring CPAs, no, aspiring CPA lawyers. So, isa to sa mga topic na unang-una yung may encounter sa basic accounting, no? Yung pag-record ng transactions in a financial transaction worksheet. So, last time, ito rin yung topic natin, no? Financial transaction worksheet. So, mag-solve pa tayo ng another problem, no? Now, class, sa pagsosolve ng problem, no? Sa pagsosolve ng problem, pag nakita niyo yung problem, hanapin niyo agad yung requirement or yung question, no? So, ang requirement ng problem or yung question, establish the following accounts in a financial transaction worksheet, no? So, we have cash hanggang expenses. So, binigay na ng problem yung mga accounts na gagamitin, no? So, ibig sabihin, class, no? Kung ano lang yung nakalista dito sa binigay ng problem, no? So, kung ano yung nakalista sa binigay ng problem, yun lang yung pwede natin gamitin na account, no? Hindi tayo pwedeng gumamit ng account na wala dito sa kung ano ang sinabi ng problem. And number 2, compute the ending balances for all accounts. Ayan. Ending balances. So, simulan na natin yung pagsosolve, no? Unahin natin yung number 1. Now, sa pag-establish, no, yung sinasabi ng number 1, establish the following accounts. So, ibig sabihin lang na, isusulat lang natin, no? Susulat lang natin yung mga accounts na binanggit ng problem. Ayan. So, sulat lang natin. Cash, no? Sulat lang natin dito. Cash. Ayan, no? Cash. So, yung pera ng negosyo, no? Lahat ng mga transactions involving yung pera ng negosyo, sa cash natin ilalagay, no? Next natin, accounts receivable. So, paigsiin na lang natin, ha? Accounts receivable, AR. Next natin, office supplies, no? Office supplies. Now, when we say accounts receivable, basically, dyan nilalagay yung mga pagkakautang ng mga customer natin, no? Mga utang ng customer ng negosyo. So, sa AR lahat yun pupunta. Office supplies, so alam nyo na to, no? Mga supplies na ginagamit sa opisina. So, prepaid insurance. Ayan. Next natin, prepaid insurance. Ayan. Insurance. So, sa mga hindi na familiar sa insurance, no? Ang insurance, basically, magbabayad tayo ng tinatawag natin na premium, no? Ayan. Magbabayad tayo ng premium. Tapos, kapag may something na nangyari sa atin, no? Halimbawa, na aksidente or namatay, bibigyan tayo ng insurance company ng amount of money, no? So, hindi lang sa mga tao applicable yung insurance, no? Even sa mga property, no? Pwede mong i-insure, yun. Kumbaga, i-insure yung property, like yung bahay, no? Or building, or sasakyan, no? So, just in case na may mangyari sa sasakyan, no? Ba, maaksidente, tapos masira yung sasakyan. Ayan. Dahil may insurance, bibigyan ka ng sum of money ng insurance company. So, ganun yung purpose ng insurance. So, kaya merong account dyan na insurance. Service tools, no? So, ito, very self-explanatory, no? Service tools, no? Service vehicle, ayan. So, any vehicle na bibilhin ng negosyo, so, dyan, pupunta. So, next, accounts payable, ayan.
Paigsiin na lang natin class ha. Accounts payable. Tapos, Manoban Capital. Medyo marami pala siyang account title, no? Manoban Capital. Ayan. So, class, yung nakasanayan nyo na financial transaction worksheet, minsan hanggang capital lang, no? Diba? Even dun sa nauna nating video, hanggang capital lang yung ginamit natin dun. This time, medyo extended ang ating accounts, no? May nakalaang account para sa withdrawals, no? Manoban withdrawals. So, lahat ng withdrawals ni Manoban sa kanyang negosyo, dito natin ilalagay, no? Manoban withdrawals. Tapos, revenues, no? Revenues, rev and expense. Ayan. Paigsiin na lang natin. Ayan. Again, last time ang nakasanayan nating no, financial transaction worksheet, kumbaga, minsan hanggang capital lang. Ayan. Capital lang, no, 'di ba? Ngayon extended, may withdrawals, may revenues, may expense. So, lahat ng withdrawals ni may-ari ng negosyo, no, dito ilalagay. Lahat ng revenues ng negosyo dito ilalagay. Lahat ng expense ng negosyo dito ilalagay sa expense. Ayan. So, class, no, ayan, nalagay na natin yung number 1, no, na-establish na natin yung mga accounts in a financial transaction worksheet. Nailagay na natin siya lahat. Ngayon, class, no, ito hindi naman kailangan, kumbaga, i-reflect sa financial transaction worksheet. Pero, since baguhan kayo, no, sa accounting, para mas ma-facilitate, kumbaga, yung discussion natin nito, lalagyan natin to ng mga operation symbols, no. Operation symbols. So, di ba naalala natin? Basic accounting model. Asset is equal to liabilities plus equity. So, ibig sabihin, lahat ng total ng asset, so, cash, asset, plus accounts receivable, plus office supplies, plus prepaid insurance, plus service tools, plus service vehicle. So, hanggang dyan, no, yung asset. No? Ayan. So, dapat pag pinag-plus-plus natin lahat yan, asset is equal to, ayan, ang accounts payable, liability. No? Accounts payable, liability plus capital. No? Paano yung withdrawals? No? Ayan, paano yung withdrawals? So, kung naaalala nyo pa, class, no, nung gumagawa tayo ng financial transaction worksheet na hanggang capital lang, di ba ang effect ng withdrawals, pabawas sa capital. Pabawas sa capital. I hope, tandaan nyo pa, no? Pag gumagawa tayo ng financial transaction worksheet noon na at hanggang capital lang yung pwedeng gamiting account, ang withdrawals ay pabawas. So, dahil pabawas yan, minus. Yan. Accounts payable plus capital minus withdrawals. Yan. Paano naman yung revenue? No? So, nung gumagawa tayo, class, ng financial transaction worksheet na hanggang capital lang, di ba, pag may revenue, no? Kada revenue ng kumpanya or ng negosyo, nararagdagan ang capital. So, dahil nararagdagan ang capital, plus revenue. Plus revenue. Kapag kasi nagkakaroon ng revenue ang negosyo, nagkakaroon ng benta, nagkakaroon ng kita, no? Lumalaki ang capital. Kaya siya padagdag. Ang expense naman, so kung maaalala nyo pa, nung gumagawa tayo ng financial transaction worksheet, at hanggang capital lang yung account, no? Hanggang capital lang. Ang effect naman ng expense ay pabawas, no? Dahil pabawas yan, di minus, no? Ayan. Minus. So, asset is equal to accounts payable plus capital minus withdrawals plus revenue minus expense. So, ganyan yung magiging formula natin, no? Para ma-check natin kung laging balanse ba ang ating basic accounting model.
Kapag gumagastos ang negosyo, ang nagiging effect sa kanyang kapital, pabawas, no? Kaya pabawas din yan. Yan. I hope kahit papaano, class, no, malinaw, no? Itong topic kasi na to, nangangailangan ng familiarity sa assets, sa liabilities, sa capital, sa withdrawals, sa revenue, and sa expense. So, ganito yung mangyayari, no? Yan. Asset is equal to liabilities plus capital minus withdrawals plus revenue minus expense. Now, basahin na natin yung problem. Lalisa Manoban has started his own business, property appraisals. She inspects property for buyers and sellers of real estate. Manoban rents office space and has a part-time assistant to answer the phone and to help with inspections. The transactions for the month of September are as follows. So, ang negosyo ni Lalisa Manoban, property appraisal. So, ano ba ang ginagawa ng mga property appraiser, no? Ano ba yung ginagawa ng negosyo ni Lalisa Manoban? So, ang negosyo ni Lalisa Manoban, property appraisals, ang mga property appraiser kasi, no, or yung mga involved in property appraisals, sila yung mga professionals na expert in determining the value of a real property, no? Real property. When we say real property, class, no, basically ang real property, mga property na naka-attach sa lupa, no, with permanence, yan, no, immovable properties. So example, yung lupa mismo, no. Lupa is an example of real property. Land, no, land. So kunwari may ibebenta kang lupa, no, at hindi mo alam yung presyo ng lupa mo, no, hindi mo alam kung magkano mo siya ibebenta. You may consider services from a property appraiser, no, like Lalisa Manoban, no, based dun sa problem. Sila kasi yung expert in determining the market value, no, ng mga real property. And ganun yung negosyo ni Lalisa Manoban, no, based dun sa problem. Tapos nangungupahan siya ng office space, ayan. Tapos meron siyang assistant, no, ayan. So meron siyang staff, kumbaga, no. I hope naintindihan natin, no, kung ano ba yung ginagawa, no, ng negosyante sa kanyang negosyo, no. Kumbaga, ano ba yung pinagkakakitaan talaga ni Lalisa Manoban, no, property appraisal. So alam natin yung activity ng kanyang negosyo, no. Letter A, ayan. Simulan na natin. Manoban invested cash by making a deposit in a bank account for the business 150,000. So, ganyan naman, class, no, kapag talagang problems involving financial transaction worksheet, no, and even sa mga susunod na accounting topics nyo, no, sa basic accounting. Most of the time, yung mga transaction laging nagsisimula sa investments, no. So, when we say investment, so naglalaan ng pera, no, naglalagay ng pera si business owner sa kanyang negosyo. Kumbaga, ini-establish pa niya lang yung kanyang negosyo, no? So, sa case na to, si Manoban, nag-invest siya ng pera, no, by making deposit in a bank account. Ayan. So, punta siya ng bangko, no, nag-open siya ng account para sa kanyang negosyo, no. So, bukod yung pera niyang personal, bukod yung pera ng negosyo. Ayan. For the business, 150,000. So, ano ang effect nito sa financial transaction worksheet? So, lagay na lang natin, no, letter A, no. Hindi na natin nilagay yung description ng transaction, no. So, kayo na lang ang bahala. Dali lang naman yun, no. Anong nangyari? So, syempre, dahil naglagay si Manoban ng pera sa negosyo, dagdag sa cash, 150,000. 150,000. Ang pera ay galing mismo sa may-ari. So, ang
Ang kabilang record would be sa capital. Dagdag sa capital. 150,000. Yan. Galing sa may-ari yung pera. No? So, dapat lagay natin sa capital. So, basically, class, yung mga laman ng capital dito, yung mga investment ni Manoban sa negosyo. So, kapag naglalagay siya ng pera sa negosyo, no, sa Manoban capital natin ilalagay. Ayan. So, or pag naglagay siya ng another asset, no, halimbawa, naglagay siya ng service vehicle sa sa business niya, no. Halimbawa, yung personal na sasakyan ni Manoban, nilagay niya sa negosyo niya, sa capital din natin ilalagay. So, balanse ba ang ating basic accounting model? 150 total asset, no? Ayan. Total liabilities plus capital, 150. So, balanse ang ating basic accounting model. I hope nasusundan nyo so far, no? Nasa isang transaction pa lang naman tayo. Ayan. Letter B. Paid rent for the month, 3,000 pesos. So, nagbayad ng upa for the month, no? Ayan. So, syempre, kapag nagbabayad tayo, no? Ang pera natin nawawala, nababawasan. So, bawas 3,000. Bawas 3,000. So, pag nakakita kayo ng number na may parentheses, kagaya nito, no? Nasa loob siya ng open and close parentheses, sa accounting, ibig sabihin nan ay minus, no? Or negative. So, nagbayad ng upa. No? So, ang upa ang rent ay gastos, no? Expense. So, yung kabila would be, saan lalagay? So, sa expense, no? Positive. Yan. 3,000. Ayan. No? Balanse ba ang ating basic accounting model? So, asset equals liabilities plus capital. Minus withdrawals plus revenue minus expense. So, sa total asset class, meron tayong negative 3. No? Sa liabilities and capital, so meron tayong negative 3 din, no? Negative 3. So, bakit? So, isipin nyo class, no, accounts payable ay 0, capital 0, withdrawal 0, revenue 0, expense 3,000. So, 0 plus 0 minus 0 plus 0 minus, no? So, 0 minus 3,000. Calculate nyo, 0 minus 3,000. So, ang sagot doon ay negative 3,000. Equal sa total assets. So, balanse ang ating basic accounting model. Balanse. Negative 3 dito, negative 3 dito. I hope nasusundan nyo so far yung yung problem, no? Letter C. Bought a second-hand service vehicle for cash. So, bumili ng second-hand service vehicle si Lalisa Manoban, no, para sa kanyang negosyo. So, nabawasan ng ating pera ng 80,000. Ayan. Tapos, nagkaroon tayo ng service vehicle. So, dagdag ng 80,000 dito. Ayan. So, etong second hand na term, no, yan naman ay, kumbaga, irrelevant, no, in recording the transaction in a financial transaction worksheet. So, whether second hand yan or whether brand new, no, or kung wala mang nakalagay, bought a service vehicle, still magiging ganito yung entry natin, no. So, disregarded kung second hand yan or brand new. So, kung brand new, the entry would be the same. So, second hand, ganun din, no. So, wala siyang, kumbaga, wala siyang significance, no. Kumbaga, yun, wala siyang significance in recording dito sa ating financial transaction worksheet. So, balanse ba ang ating basic accounting model? Negative 80 plus positive 80 equals 0, no. Liabilities plus equity, 0. So, balanse ang ating basic
accounting model. Letter D. So, bought a service tools on account. No? So, bumili ng mga service tools, no? Siyempre, para sa sasakyan. Tapos, second hand pa, no? Baka mas madalas tong masira, no? Kaysa sa brand new na sasakyan. Service tools on account. So, kapag nakabasa kayo ng term na on account, no? Purchases on account, both services on account, no? Service tools on account, ganyan. Or on credit, no? Yung other term ng on account, on credit, no? Ayan, so parehas lang naman yan. Minsan ganyan yung term, no? On credit. So, ibig sabihin nan, utang, no? Bumili si Manoba ng service tools para sa kanyang negosyo, pero on account. So, ibig sabihin, hindi pa bayad, no? So, kahit hindi pa yan bayad, kailangan na natin yung i-record, no? So, service tools na dagdagan, 30,000 pesos. Service tools, dagdag. So, dahil utang muna siya, no? Pananadagan ng ating liability, 30,000. Balanse ba ang ating basic accounting model? Positive 30 is equal to positive 30. So, balanse. Ayan, I hope nasusundan nyo so far, no, yung ating mga nire-record na transactions, no. Next natin, letter E. Letter E, paid. No? Paid electricity bill, 500 pesos. So, pag makagantong transaction lang, no, na mga nagbabayad ng kuryente, so, expense din yan, no? Expense din yan. So, nagbayad ng kuryente. 500 pesos. 500 pesos. So, nabawasan ng cash, 500 pesos, no? So, nadagdagan ang expense ng 500 pesos. So, balanse ba ang ating basic accounting model? So, negative 500 sa total assets. So, sa total liabilities and capital. 0 plus 0 minus 0 plus 0 minus 500, negative 500. So, balanse ang ating basic accounting model. Negative 500 dito, negative 500 dito sa kabila. Oh. Wala kita, sorry. Negative 500 dito, negative 500 dito sa kabila. Letter F. Ayan. Paid a 1-year insurance premium on the service vehicle. So, pina-insure, no, yung service vehicle. So, in case na masira, no, dahil sa aksidente, no, halimbawa, masira bigla yung sasakyan dahil sa hindi magandang nangyari, no, babayaran ng insurance company si Lalisa Manoban. Ayan. So, at least, no, kumbaga, mababawasan yung loss, no? Kasi kung nasira man yung vehicle dahil sa aksidente, may mare-recover siyang amount from the insurance company. So, nagbayad ng insurance premium para sa service vehicle. So, 6,000. So, bawas sa cash, no? Tapos, dagdag sa prepaid insurance. Yan. Ngayon, class, kaya siya dagdag sa prepaid insurance kasi ang insurance ay binayaran in advance, no? So, kumbaga, yung insurance premium for the 1 year, na good for 1 year, binayaran niya na agad ngayong palak, no? Kaya sa prepaid insurance yung nilalagay. So, basically, ang mga nasa prepaid insurance, ito yung mga insurance na binabayaran in advance, no? Balanse ba ang ating basic accounting model? Balanse, no? Negative 6 plus positive 6 equals 0. No? So, sa kabila, 0 ang total. Balanse ang ating basic accounting model. Letter G. Receive cash from clients for service performed. So, ito na, no?
Kanina kasi more on nag-establish pa lang ng negosyo si Lalisa Manoban. So ngayon ito, nagsimula na siyang mag-perform ng kanyang mga serbisyo, no? So kumikita na siya. Ayan. Operating na yung kanyang negosyo. Dagdagan ng cash, 20,000, no? Naka-receive ng cash from clients. Tapos, dagdag sa revenue. So, lahat ng kanyang revenue dito ilalagay, no? 20,000. So, balanse ang basic accounting model. So, balanse, no? 20 is equal to 20. So, letter H, no? Paid salaries to assistants for the first half of the month. 20,000. So, bawas sa cash, no? Negative 20. Tapos, dagdag sa expense, no? 20,000. Ayan. Bawas sa cash, dagdag sa expense, no? So, basically, lahat ng nasa expense, kung ano man yung mga ginagastos ng negosyo, no? Like electricity, no? Sweldo ng assistant, rent, no? Water, no? Expense dun lahat sa expense na yon, sa expense account. Ayan. So, balanse ang basic accounting model. Balanse, no? Negative 20 is equal to negative 20, no? Kasi 0 minus 20,000, negative, no? Negative 20,000. Ayan. Letter I, perform appraisal services for clients on account, 10,000. So, si Lalisa Manoban, no, nag-perform ng appraisal services para sa kanya mga kliyente. Pero on account. So, ibig sabihin, dagdag revenue, 10,000, tapos accounts receivable, 10,000. Dahil may utang yung customer, no? Yan. Basta natapos na yung appraisal services na kinakailangan, kahit hindi pa yan bayad, kailangan natin yung record as revenue. Tapos yung kabangga na account ay accounts receivable. Kasi meron na tayong right to receive, kumbaga, no? Para dun sa services na pinerform. So, balanse ang ating basic accounting model, no? 10 is equal to 10. Balanse ang ating basic accounting model. 10 is equal to 10,000 pesos. Ayan. Paid water bill, letter J, 350 pesos. So, bawas 350, dagdag expense, 350 pesos. So, balanse ang ating basic accounting model. Negative 350 is equal to negative 350. Okay, so next natin, letter K. Yan, bought office supplies for cash, 1,000 pesos. So, bumili ng office supplies yung negosyo. Bumili ng office supplies yung business. Ayan, so maaaring baka wala na silang papel, no? Ayan, wala na silang mga ballpen, ayan. Or mga ink para sa mga ano, no, printing activities, no? So, yan, bumili na sila ng office supplies. Letter K. So, bought office supplies for cash. So, ito yung ano, no, typical lang na pagbili, no? Bumili, nagbayad. So, cash natin mababawasan ng 1,000. Tapos, office supplies, no? Asset. So, dagdag 1,000 sa asset. Ayan. Balanse ba ang ating basic accounting model? Balanse kasi negative 1,000 plus 1,000 na office supplies is equal to 0. Tapos, liabilities and equity or liabilities and capital is equal to 0. So, balanse ang ating basic accounting model. So, tuloy na natin, no? Okay, so tuloy. Letter K, next letter L.
receive cash from clients for inspections performed on account in letter I, 3,000. So again, receive cash from clients for inspections performed on account in letter I, 3,000 pesos. So balikan natin, no, kapag may mga gantong pertaining sa nakaraang transaction. So balikan natin yung transaction na yun, no. So ito ay letter I. Ang nangyari ng letter I, perform appraisal services for clients on account, 10,000. So ang nangyari ng transaction, letter I, si Lalisa Manoban nag-provide ng appraisal services for clients, no? Pero on account. So meaning nag-perform siya ng appraisal services, utang muna ng customer, no? 10,000. So dahil tapos na yung services, no? Na-perform na ni Lalisa Manoban yung services para sa kanyang client, no? Meron na siyang right to receive cash, no, from that client. Ayan. Kaya tayo naglagay ng accounts receivable 10,000 pesos. May utang yung customer. So, ang nangyari nung letter L, nagbayad, no, yung customer na yon, 3,000. So, nagbayad yung customer na yon para sa kanyang utang, no? L. So, nakatupi. Ayan. L. Nagbayad yung customer, so, dagdag ng cash. Magkano? 3,000 pesos, no? Ayan, 3,000 yung alaga ng services, no? 3,000 pesos. So, dagdag cash, 3,000. At dahil nagbayad na yung customer na yon, no, ng kanyang pagkakautang, mababawasan ang kanyang accounts receivable ng 3,000 pesos. So, minsan, ang ginagamit na term, collections from clients, no, for the inspections performed on account, no? Minsan, collection ang ginagamit. So, ganun din. Dagdag sa cash, bawas sa utang ng customer. Bawas sa accounts receivable. So, balanse ba ang ating basic accounting model? No? Balanse. Kasi 3 plus negative 3 is equal to 0. So, 0 sa liabilities and capital. Balanse. Okay, next natin. Letter M. Paid salaries to assistant for the last half of the month. 2,500. So, sweldo. No? Pinasweldo ni Manoban yung kanyang staff. So, dahil pinasweldo, ayan, sweldo, bawas sa cash, no? Kano yun? 2,500. Bawas sa cash. Tapos, dagdag sa expense na 2,500. 2,500. So, balance ba? No? Ayan. So, again, bawas sa cash, 2,500. Dagdag sa expense, 2,500. So, balance ba ang ating basic accounting model? Balance, no? Kasi negative 2,500 dito sa assets, tapos liabilities plus capital, 0 minus 2,500, that is negative 2,500. So, balance ang ating basic accounting model. Letter N. Made partial payment on the service tools bought in D. No, transaction D. 10,000. So, yung nangyari ng letter D, bumili ng service tools si Manoban on account. So, bumili siya ng 30,000 worth of service tools. Pero on account, at dahil on account yan, utang muna, no? Utang muna, kumbaga, yung service tools, no? Tapos, ang nangyari sa transaction letter N, nagbayad siya ng kanyang utang para doon sa transaction na yon, no? 10,000 pesos. So, dahil nagbayad siya ng utang, bawas cash, 10,000. Tapos, bawas ng utang. So, accounts payable, 30,000. Yan. Babawasan na natin ng 10,000 pesos. So, balanse ba ang ating basic accounting model? Balanse. Negative 10 is equal to negative 10. Next natin, additional revenues earned
no, amounted to 20,000 pesos. So, kumita, no? Kumita na naman si Manoban, 20,000 pesos yung total. Tapos may breakdown. Yung 14,000 doon, cash, no? So, binayaran ng cash. Tapos yung 6,000 on account. So, utang, no? Yan. Utang. Kumbaga yung 14,000 dito, katulad to ng transaction na, saan ba yun? Ito, letter G. Yan, magkaparehas yan, no? Receive cash from clients for service performed. So, parang ganun din, no? Yung 14,000. Yan. Tapos yung 6,000 dito ay katulad naman ng transaction letter J. Ayan. Perform appraisal services for clients on account. So, ganun, no? Ganun yung nangyari. Ayan. Yung 14,000, binayaran agad ng customer. Tapos yung 6,000, utang muna, no? Utang muna ng mga customer na yon. So, okay, reflect na natin, no? O. Ayan. So, letter O, nadagdagan ang cash ng 14,000 pesos, no? Ayan. 14,000 pesos. Tapos, yung utang ng customer, accounts receivable, madadagdagan din ng 6,000 pesos. So, 6, no? Ganyan siya. Dalawa, 14 tsaka 6, no? Tapos, ang total na kinita niya ay 20, no? So, dagdag sa revenue na 20. So, ito yung revenue natin, no? Dagdagan lang natin to ng 20. Ayan, 20. So, balance ba ang ating basic accounting model? Balance, no? Kasi 14 plus 6 is equal to 20. Sa kabilang side, 20,000. So, balance ang ating basic accounting model. And last transaction, letter P. Manoban withdrew cash for personal expenses, 5,000 pesos. So, ano ba yung ibig sabihin ng ng withdrawal? Yan. Withdrawal. So, ito example ng withdrawal, no, kumukuha ng pera ng negosyo para sa kanyang personal expense. So, kunyari ikaw, class, no, meron kang tindahan, yan, negosyo mo is sari-sari store. Tapos, no, gusto mong magmerienda, no? Yan, halimbawa, magmerienda. Bibili ka ng milk tea sa milk tea shop, no? Tapos yung pinambili mong pera doon, kumbaga, kinuha mo, no, doon sa pera ng sari-sari store, no? Ayan. Halimbawa, yun nga, may negosyo ka, sari-sari store, tapos gusto mong bumili na ng milk tea. Dahil wala kang pera, yung kumuha ka ng pera sa negosyo mo, no? Ayan, kumuha ka ng pera sa negosyo mo para ibili ng milk tea, which is personal mo ng expense, no? 'Di ba? Hindi naman business related 'yun no? For your personal consumption. So, 'yun ang example ng withdrawal transaction. So, ganun din ang ginawa ni Manoban. Nag-withdraw siya ng pera sa kanyang negosyo. So, kumuha siya ng pera sa kanyang negosyo, 5,000 pesos. So, saan niya gagamitin? Sa kanyang mga personal na expense, no? So, maaari, baka pupunta siya ng salon, no? Yan, magpapaayos ng buhok, no? Ganyan. Kaya magsha-shopping, no? Magta-travel, no? For personal use, no? So, ganun. Syempre, personal expense yan. Hindi natin pwede yang i-record as expense. Kasi, ang nilalagay lang natin class sa expense ay yung expense ng negosyo. Hindi yung expense ng may-ari. Hindi yung personal expense ng may-ari. So, dahil withdrawal to, ang cash natin mababawasan ng 5,000. Tapos, ang ating withdrawals, madadagdagan ng, yan na, withdrawals, no? Sorry, withdrawals. Diyan papasok ang lahat ng withdrawals ng may-ari. Madadagdagan ng 5,000 pesos. So, capital, lahat na pumapasok sa capital, basically, mga investment ng may-ari, no, sa negosyo.
Withdrawals, lahat ng withdrawals. Yan, ng may-ari. Revenue, lahat ng benta, no? Lahat ng benta. Yan, revenue. Expense, lahat ng gastos ng negosyo. So, yan. So, balance ba ang ating basic accounting model? Balance, no? Balance yan. Kasi, negative 5 sa total assets. Tapos, sa liabilities and capital, 0 minus, no? Ito ha, tingnan nyo ha, minus withdrawals. 0 minus withdrawals, 0 minus 5,000. Negative 5,000. So, negative 5 is equal to negative 5. Balanse ang ating basic accounting model. So, tapos na, no? Nailagay na natin ang lahat ng transaction sa financial transaction worksheet. Tapos na. So, pwede nating magawa itong number 2. Compute the ending balances for all accounts. Okay, gawin na natin yung number 2, no? Compute the ending balances for all accounts. Gagawin lang natin dito, no? Compute lang natin yung totals ng bawat account. So, example, cash, no? 150,000 minus 3,000 minus 80,000 minus 500 minus 6,000 plus 20,000 minus 20,000 plus 350, minus 350 minus 1,000 plus 3,000 minus 2,500 minus 10,000 plus 14,000 minus 5,000. So, ang answer ay 58,650. No? So, yan yung total cash. No? Yan yung pera ng negosyo as of ngayon. No? Accounts receivable. So, we have 10 minus 3 plus 6. So, 13,000. Ayan, 13,000. Office supplies, no? So, sa 1,000. Ayan. Prepaid insurance, 6,000. Service tools, so 30,000. No? Service vehicle, 80. Ayan. 80. So, total assets natin, 58,650 plus 13,000 plus 1,000 plus 6,000 plus 30,000 plus 80 equals 188,650. So, ito yung ating total assets. 188,650. Now, liabilities, 30,000 minus 10,000, 20. Ayan. Manoban capital, 150,000. Manoban withdrawals, 5,000. Revenue, so 20 plus 10 plus 20, 50,000. Expense, so 3,000 plus 500 plus 20,000 plus 350 plus 25. Magkano yun? 26,000. 26,350. $26,350 is our total expense, no? Ayan. So, total asset is 188,650. So, dapat equal yan dito sa liabilities plus capital. So, 20, anong formula natin dito? 20 plus 150
minus 500. So, 20,000 plus 150,000 minus 500. Sorry, minus 5,000. Minus 5,000 plus revenue minus expense 26,350. So, total assets is equal to 188,650. Total liabilities plus capital is equal to 188,650. Ayan. Balanse naman class, no, 'di ba? Na-check natin na kada transaction, balanse ang ating basic accounting model. So kung balanse naman 'yan, most likely magiging balanse rin itong mga totals natin sa ilalim. And tandaan natin, no, yung mga totals lalagyan natin lagi ng double rule, no. Double rule, so tawag dito double rule, no. Dalawang underline. So ito na, na-complete na natin yung ending balances for all accounts. So ito 'yon. No, yung tinutukoy ng number 2. Tapos syempre, para i-check, no, kung balanse ba talaga ang ating basic accounting model, so pinumpara na natin yung total assets, tsaka liabilities and capital. So class, kung nakatulong naman sa iyo itong video na to, no, in understanding the financial transaction worksheet, no, recording transactions in a financial transaction worksheet, please, no, please give it a like, no, give it a like, bigyan nyo ng like yung video, tapos subscribe, no, sa channel. Malaking motivation kasi sa amin yon, no, kapag kayo nagsusubscribe, no, libre lang naman yan, wala namang bayad. Yun. Pindutin nyo lang yung subscribe button. Tapos, sharing is caring. No? Sharing is caring. So, kung nakatulong sa ito, aspiring CPA, no, baka makatulong din to, no, dun sa mga kakilala mo, no, na aspiring CPA din.